tingin ko yung si Wawaw, no? Nakita mo yung actuation. Pakiramdam ko, ginamit lang yung kanya lisensya at ang nagsasagawa na talaga ng proyekto doon ay yung mga taga DPWH na rin mismo, no? So, yan po ang nais natin matumbok sa susunod. Kaya nga gusto ko malaman yung kanila modus. Yung nangyari kahapong investigasyon po ninyo ng Senate Blue Ribbon Committee at ginisa po ninyo yung isa sa mga resource person po ninyo o yung mga inibitahan po ninyo na ilan pong opisyal ng DPWH at natuklasan. Ano bang masasabi ninyo matapos yung malaman na ilan pala sa mga opisyal na ito, lalo na mula mismo sa DPWH, ay may mga casino trips, mga involved sa mga ganitong mga gawain at may kaugnayan din di umano sa mga ghost projects? Well, unang-una kaya ako natanong yan na tayo nakakuha rin ng informasyon na talagang yung grupo nila, yung notorious na nanggaling sa Bulacan, no, yung engineering district doon, ay mukhang maladala silang magkasino, no? Mukhang halos araw-araw 2 PM umaalis sila opisina at grupo silang pumupuntang casino at yung kanilang lifestyle, no? Nakita nyo naman yung mga relo nila, magarbo, mga sports car. So ang punto ko rito, pag ganyan ang lifestyle mo, hindi yan normal kasi magkano lang ba ang talagang sweldo dapat ng mga district engineer at iba pang opisyalis ng DPWH. So talagang doon natin makikita na parang madali ang pera para sa kanila kasi po may pinagkukunan pala. Kaya yan ang gusto ko matumbok sa susunod, yung kanina modus. Pinutol lang ako kasi ni Senator Marcoleta, masyado siyang sana sa susunod, pag matutumbok na, hayaan niya kami. Kasi gusto natin malaman ang katotohanan. Opo. Oo. Senator, ang pinapatungkulan, ang tinanong po ninyo kahapon, yung ginisap po ninyo, itong si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, na kung saan inamin niya mismo ang kanyang pagpunta sa casino kasama yung dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez ng mga 2 hanggang 3 beses pa sa isang buwan. So, natukoy ba ninyo, meron ba kayong initial information kung ito talaga ang pinagkukunan nila ng pera, kung bakit nagkaroon po sila ng maluhong pamumuhay? Yun na nga yung tinutumbok natin. Malapit na sana tayo kasi gusto ko sanang tumbukin after pointing out at napaamin natin sila sa lifestyle nila ay tutumbukin na sana natin yung kanilang modus kung paano nila sinasagawa yung kanila pong operasyon doon sa district na notorious. Kaya lang, sinabi nga ni Chairman Senator Marcoleta, wala na daw akong oras. Kaya nga doon ako medyo nanghihinayang kasi kung gusto natin tumbukin, dapat hinayaan niya na dahil malapit na po tayong andun na tayo. Pero sa susunod, maghahanda po ako. Talagang I will pursue, no? Dahil mukhang alam ko na kung paano yung kanila pong modus. Opo, kung maalala po ninyo, may nahuli ding isang district engineer, banda sa Batangas ba yun? Sa tingin po ninyo, yung mga opisyal o yung mga opisyal nga ng DPWH ay talagang nakakabenepisyo o nakakakuha ng kickback dito sa mga proyekto, particular na po sa mga flood control projects? Alam mo, Jade, wag natin po lahatin, no? Hindi naman siguro lahat, even in the same way na yung mga contractor, hindi naman ho lahat yan ay gumawa o na-involve sa ghost project. Siguro kung meron man, maliit na porsyento lamang, kaya lang malaki po yung amount, no? Kasi napakahirap yung gawin yung ghost project. Kailangan malakas ang loob mo dyan, mahirap yung walang delivery. Pero mukhang talagang meron yan, no? Kaya ngayon ang gusto natin tumbukin. Pero yung po, kaya nga po gusto kong matumbok itong mga notorious, itong sa Bulacan, itong nasa Region 4A, yung sa Mindoro, no, na Lake Town, ginawa ng flood control, grabe rin ang ghost projects, ay kawawa rin man po yung mga ibang workers ng government, no, ng DPWH at ng iba, at yung mga ibang contractor, lahat po sila nadadamay dahil sa kalokohan ng ilan. So ako yung naniniwala na hindi naman lahat, pero itong notorious kinakailangan ay
maano natin, matunton nang sa ganun hindi na ito paggayahin pa, no? At kumbaga pag magtanda ang iba na hindi pwedeng lumusot yung mga ganito. Opo, given doon sa pag-amin mismo ng DPWH District Engineer dyan po sa Bulacan, Senator, may pananagutan ho ba siya kung sakali man na bilang isang government employee, siya ba ay may mananagot mismo sa ilalim ng ating batas dahil nga sa pagpupunta sa casino? Definitely, bawal po ang mga government officials. Kahit po kami, kahit na basta government official, bawal ka sa casino. No? Kaya pag may event doon, umiiwas kami lumakad sa casino area. Halimbawa, sa mga hotel, dahil bawal po kaming mapicture doon. Sila po, umamin pa na naglalaro. At nakakagulat dito, lalo na yung Bryce Hernandez kung magpatalo yan, kung tumaya, 5 milyon, parang walang kakaba-kaba. So, kumbaga tama si Senator Lacson, parang siguro sobrang takaw dito sa pera kasi nga may luho. So, ang gusto natin malaman yung kanila pong modus, no? At yung kanilang pagpapatakbo dyan sa distrito ng kanila pong binibigay ba kontrata, paano na sinasagawa yung ghost projects para hindi na po ito maulit. Opo. Sa tingin mo, Senator, saan nagsisimula yung problema? Dito ho ba sa DPWH o sa mga mas mataas pa? Kasi ngayon, inaakusahan, marami daw sa mga kongresista involved dito, kasabwat ng mga contractor nakakatanggap ng pondo para sa flood control projects. Ano bang sa tingin po ninyo? Well, kaya nga sabi ako, mas pabor ako, may third party, Truth Commission para mawala na rin po yung haka-haka na ilang mga legislators, mga kongresista, mga senador daw, pero more on marami. Kasi marami yung mga kongresista, mga dating kontraktor, nasa kongreso na rin ho kasi. Kaya yun po ang tingin kong nagkakaroon po ng kontrobersiya. Mas maganda magkaroon na lang ng Truth Commission, no? Siguro made up of mga retired justices na maganda ang kanilang integrity, track record, civil society, sa members ng religious sector. Para ho walang bias, para ho pa kaming senador, mga congressman, hindi ho kami involved sa investigation. Kasi parang ang awkward mag-imbestiga sa sarili kung kayo po ay involved talaga na yun po ang may duda. Para mawala ang duda, dapat may Truth Commission na po. Pero ang mas malinaw po sa inyo ngayon, Senator, na karamihan o ilan nga sa mga DPWH officials ay sangkot sa katiwalian din. Definitely. Kita-kita naman natin. As pointed out, kay Senator Lacson pa lang at dito sa yung kanyang privilege siya sa Blue Ribbon Committee, dalawa yung notorious. At ang puzzling dito, kalalaking allotment, no, doon sa particular districts. Parang common sense kung saan ang flood-prone areas, dapat ang bulto na pinupuntahan ng budget ay doon po. Ang nangyayari, may mismatch po sa listahan. Opo. Meron pa yung issue ng license renting, Senator. Pwede ho ba ninyo maipaliwanag lang ito para doon sa mga kababayan natin na hindi nakapanood na nakasaksi doon sa investigasyon po ninyo? Yan ang gusto ko nga, yun ang tutumbukin ko sana after the lifestyle na punteriya na natin Dahil ako tingin ko yun si Wawaw, no? Nakita mo yung actuation. Pakiramdam ko, ginamit lang yung kanya lisensya at ang nagsasagawa na talaga ng proyekto doon ay yung mga taga-DPWH na rin mismo, no? So, yan po ang nais natin matumbok sa susunod. Kaya nga gusto ko malaman yung kanila modus. Opo. Para na lang din sa masundan din na ating mga kababayan, pagdating po sa lahat ng mga kontrata, halimbawa po, Senator, kung may proyekto pong ipatutupad o ipatatayo, lahat ng mga kontrata dadaan unang-una sa lahat sa DPWH kasi may tinatawag tayong bidding process, tama ho, Senator, at lahat po ng mga supplier, kumbaga, magpepresenta ng kanilang mga rate o presyo kung magkano ba ang kanilang serbisyo o kanilang ipinapataw na presyo doon sa proyektong nais ng isang ng DPWH. Doon mismo sa DPWH nagsasala nito, Senator, tama ho ba?
May proseso po yan na meron hong tama naman, may bidding sila, may ang importante lang, wala yung halimbawa, may mga opisyal, wala ako sa akin po, walang masama yung intervention kung may maghumingi sa atin, institutional intervention, pero wag makialam sa post enactment intervention. Yun po ang importante. Kaya po nangyayari, naging powerful na rin ang District Engineering Office na sila na po nagsasagawa at halos namimili din ng mga contractor. Wala po kayong problema sa ating procurement system? Mukhang iba naman po yun. The bidding process po ito. Yung procurement para sa supplies side po yan. No? Mga nagsusupply naman po sa gobyerno yan. Kasi nga kahapon, Senator, na monitor din natin ang ilan nga sa bahagi po ng mga ng pagdinig po ninyo na may isang contractor pala na may siyam o marami pa, higit pa kung kumbaga yung kanyang nire-represent na kumpanya. Pero isa lang yung nagmamay-ari. Pero lahat yon kung sakaling may procurement man o gustong may proyekto ang isang ang DPWH, lahat ito ay magpipresenta ng kanilang mga dokumento. I think yan nga yung pinupuntirya ng sa PICAB kung bakit to nabigyan ng accreditation, nabigyan ng 8 o 9 na kumpanya, gayon iisa ang address at yung kanilang track record dapat ay nire-review. Nasa PICAB po yun, no? Yung body na independent dapat na nagmo-monitor at nagbibigay ng accreditation sa mga contractor. So sila nga po ang mayroong burden ng kailangan na paliwanag kung bakit nabigyan ng accreditation ang ganun karami na talagang suspicious. Opo, yan baga dyan yung problema natin, dyan yung issue nagsisimula din dahil bakit nakakalusot ang ganitong mga contractors, iba-ibang mga suppliers, Senator? Kaya nga po, in need of legislation at lahat, sana po. Kaya nga gusto natin matunton, malaman ang mga modus para hindi na po ito tularan at hindi na po maulit.